And then, ito naman guys, ito yung mga blessing, tagumpay, grabe. Ikaw yung susi, no? Parang, at saka guys, parang you are being guided. Ginagabayan kayo ng inyong mga gabay, binoprotektahan kayo laban sa mga negative energies, and you are being surrounded, no? Parang, ibig sabihin, napapaligiran kayo ng mga very positive energy, positive people, sa paligid nyo na nagdadala na kumbaga parang sila yung nagiging isa sa mga factors, no? Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong April to May para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko itong cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Aries. Ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Aries. Ito guys. So Aries kayo ay represent ng King of Swords. Sa deck na to mga kapiksi, ang fire sign ay nire-represent ng Sword suit. So general reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Yung full moon ngayong April guys ay sa April 23, and then yung next na full moon naman mga kapiksi ay sa May 23. So ang reading na to ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon ay pink moon mga kapiksi. So this is both negative and positive mga kapiksi. Sa negative energy, nakikita natin na for some of you medyo nagkakaroon kayo ng problema sa relationship. Mga kapiksi, nagkakaroon kayo ng conflict with your person, nagkakaroon kayo ng trust issue mga kapiksi. Ibig sabihin parang naka-question, no? Nagkakaroon ng duda, nagkakaroon ng question pagdating sa tiwala, mga kapiksi. So, and meron din kayong conflict, parang magkaiba kayo ng ugali, no? Parang ganun, or magkaiba kayo ng gusto. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nagpapaalam pero hindi pinapayagan. So it's either nagpapaalam siya sa'yo, hindi mo siya pinapayagan, or nagpapaalam ka sa kanya, hindi kanya pinapayagan kasi magkaiba kayo ng preference. Tapos doon na nagkakaroon ng trust issue kasi yung iba alam na hindi papayagan kaya hindi na nagpapaalam. Ginagawa na lang yung gusto, tapos doon pag nalaman ng partner, doon na nagkakaroon ng conflict mga kapiksi, kaya nagkakaroon ng trust issue. Okay, so that's something that you need to work out with your person guys. Kailangan ipaliwanag, no, yung importansya nung gusto nyo. Kailangan magkaroon kayo ng expectation. I mean, kailangan ipaliwanag mo sa kanya kung ano yung ina-expect mo, and siya din kailangan alamin mo din kung ano yung ina-expect niya. And then kailangan magkaroon ng kompromiso pala. Yun pala ibig sabihin, kompromiso dun sa napag-usapan nyo ng person nyo. Pero mahal nyo pa rin yung isa't isa guys. Strong pa rin naman yung relationship nyo kahit na may mga conflict kayo, no? Strong pa rin, very strong pa rin yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? And then, ito naman guys, ito yung mga blessing, tagumpay, grabe. Ikaw yung susi, no? Parang, at saka guys, parang you are being guided. Ginagabayan kayo ng inyong mga gabay, binoprotektahan kayo laban sa mga negative energies, and you are being surrounded, no? Parang, ibig sabihin, napapaligiran kayo ng mga very positive energy, positive people, sa paligid nyo na nagdadala na kumbaga parang sila yung nagiging isa sa mga factors, no, ng pagiging successful mo sa buhay, and very blessed ka mga kapisi. So ito guys, i-mind nyo yan sa comment section. Mind blessings, mind tagumpay, mind success, mind kasaganaan, kasi maliwanag na maliwanag talaga yung aura nyo guys pagdating sa tagumpay, no.
So, that's something that you should be grateful for. At saka nakikita natin yung pagiging assertive nyo, no? Pag sinabing assertive, yun talagang umaaksyon, merong kusa, you don't take no for an answer, gagawin nyo ang lahat para maging yes, gagawin nyo ang lahat para makakuha ng positive result. Syempre guys, sinasabayan nyo yan ng positibong mental diet para talagang positive yung resulta sa inyong mga kapiksi, okay? And for some of you guys, parang nagkakaroon din ng mga partnership when it comes to business. Kung kayo ay nagnenegosyo, parang iniisip nyo din yun. Although medyo masakit sa ulo, lalo na yung iba na, let's say for example, ngayon pa lang kayo magbe-business kasi gusto nyo mag-grow, no? At saka yung iba sa inyo maraming responsibilities, mga kapiks. Ibig sabihin marami kayong obligasyon, ganyan. So, parang merong unexpected na hindi inaasahan na pagkakataon. Parang binibigyan kayo ng pagkakataon para magnegosyo or mamuhunan, ganyan. Tas parang merong ano kayo, ka-partner. Hindi lang kayo mag-isa. Well, pagdating naman sa negosyo, guys, may partners talaga yan kasi partners mo yung suppliers mo, 'di ba? Partners mo yung courier mo kung ikaw ay nag-shipping, 'di ba? Partners mo yung customer mo kasi kung walang customer, wala kang business. So, pagdating sa business, partnership talaga yan, relationship, no? And maganda yung relationship nyo naman when it comes to business. Pero, masakit din sa ulo, no? Kumbaga, parang so many things to do na parang yung iba sa inyo medyo sumasakit yung ulo dahil sa dami ng inaasikaso. So, baka kailangan nyo ng delegation, mga kapiksi. Delegation, prioritization, para hindi lahat kayo. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko super hands-on kayo sa negosyo nyo. And that's fine, guys. Okay lang para sa akin yung maging hands-on ka sa negosyo mo. Pero sometimes baka kailangan mo ng konting delegation para hindi masyadong sumakit yung ulo mo. It's just a matter of finding the right people na makakatulong para sa inyo, mga kapiksi. Okay? Pero guys, i-mind nyo na yan sa comment section kasi nakikita natin na magiging prosperous talaga, no? Kung may mga negosyo kayo, mga kapiksi, magiging prosperous yan and maganda yung relationship nyo sa mga business partners nyo. So, i-mind nyo yan lahat. At saka, parang guys, mabilis, no? Mabilis yung pag-angat ng negosyo nyo. Sa mga kapiksi natin tong mga may negosyo, guys, no? Although hindi naman lahat sa inyo may negosyo. Pero if ever man na may business kayo, guys, nakikita natin na mabilis yung pag-angat ng business nyo, guys. So, i-mind nyo na yan. Sa mga kapiksi nating negosyante, guys, meron tayong mga subliminal, pampadami ng customer yan. Super hit na hit yan talaga dito sa ating channel kasi super dami ng success stories, as in everyday yata nakakabasa ako ng comment na dumadami talaga yung customers nila. So, pakinggan nyo yan, guys, makakatulong sa inyo. Alright? So, tingnan natin yung additional message para sa inyo, Aries. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, guys. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Meron tayong promo ngayong April, guys. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, step out of your comfort zone. Yes, labas-labas, mga kapiksi. Yan ang inyong additional na message, no?
And sobrang ganda talaga niyan. Guys, okay lang naman kung ayaw nyong lumabas ng comfort zone nyo. That's fine. Kaya nga siya comfort zone kasi komportable kayo. Pero if you are really aspiring to build wealth, ganyan, to build new experiences, meet new people, nasa labas yan ng comfort zone, guys. And doon nyo mararanasan yung unlimited, no? Unlimited experiences, unlimited opportunities, unlimited source of income, unlimited na adventure sa labas ng comfort zone yan. Yung comfort zone, guys, parang explain ko siya in a way na merong fish pond sa kabila, tapos merong ocean, no? Yung fish pond, syempre, maliit lang yun, di ba? Limited lang yung galaw mo, yung resources mo, dun lang sa loob ng fish pond. Kung isipin mo, isda ka. Nasa loob ka ng fish pond, yung fish pond yung comfort zone mo. So, kung ano lang yun nandun sa fish pond, yun lang yung resources mo. Pero, pag lumabas ka ng dagat, 'di ba? Ocean, dagat, which is very vast, kung saan saang dayo ka pwedeng makarating. Unlimited yan, guys, no? As in, incomparable siya dun sa fish pond. Hindi mo siya pwedeng ikumpara sa fish pond kasi very limited yung nasa loob ng fish pond kumpara mo sa dagat, 'di ba? So, ganun. That's why, sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo talaga mag-grow, mag-gain ng mga bagong experiences, kakilala, adventure, unlimited blessings, sa labas yan ng comfort zone. Dun yan sa dagat, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Attune to the moon, guys. I know I'm headed in the right direction. I-comment nyo na rin yan sa baba, mga kapiksi. I know I'm headed in the right direction. Papunta ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Okay? So, again, guys, I know I'm headed in the right direction. I-type nyo rin yan sa comment section, mga kapiksi. You're headed for something which feels like destiny. Feeling nung iba sa inyo, guys, papunta kayo dun sa destiny nyo, no? Kung ano talaga yung nakatadhana para sa inyo. So, i-claim nyo na yan. Ano bang feeling nyo, guys, na nakatadhana sa inyo? Ako, feeling ko, nakatadhana talaga ako yung mama. So, kayo din, guys, comment nyo sa baba kung ano yung feeling nyo na nakatadhana para sa inyo, okay? You need to face a fear and get over it. Sa mga kapiksi natin na may mga fear, no? May mga takot, may mga duda, you have to face them. Actually, fear is just a state of mind, no? Kung hindi mo siya i-entertain sa isip mo, mawawala yung mga takot nyo. So, alisin yung mga takot sa isip nyo, guys, para talagang mag-improve yung buhay nyo. Time to stop obsessing about someone or something. Baka masyado ka na obsess sa jowa mo or kung ano man yung kinaka-obsessan mo. Kung maganda naman, that's fine. I mean, kung feeling nyo magdadala siya ng positibong results sa inyo, okay lang. Pero kung wala naman siya magandang idudulot sa inyo, stop obsessing about it, okay? And stand on your own 2 feet. Ito, very important. Ito, guys, matuto kayong tumayo sa sarili nyong mga paa. You've got this, mga kapiksi. Kailangan nyong maniwala and magtiwala sa sarili nyo. Alright? So, very positive, guys, yung mga messages for you. Aries, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para maging umasenso talaga kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.